The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove that splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrites, remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart the mouth speaks. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lahat tayo, magmula nung bata pa, laging tumitingala towards somebody. Lagi natin tinitingnan isang tao, tatay natin, mother natin, teacher, minsan di ba? Pag bata pa na nagkaka-crush sa teacher, no? Sobrang impress sa teacher, nagugustuhan masyado. So we always tend to look for somebody to guide us, to lead us, somebody to follow. Diba? Parang almost natural na yun sa atin na naghahanap tayo ng somebody to be like. Alam ko, nung bata pa ako, nung naisip ko nung magpare, hindi yung pagpapare ang naisip ko, matularan lang yung pagdadamit nung lolo ko, grand uncle, na nakamaayos na damit, naka-clerical shirt, ang ganda-ganda tignan. Sabi ko, gusto ko maging ganun. So, gusto kong gayahin, gusto kong sundan. We always look for somebody to lead us. Kaya nga napaka-importante dito sa sinasabi ng Panginoon sa Gospel, a blind person cannot be your leader and cannot be the leader of another blind person. Bakit? Makatutumba lang kayo, mahulog kayo sa bangin or babangga kayo sa wall. A blind person cannot lead another blind person. Pareho kayong hindi nakakakita. So you need somebody who is able to see. Somebody who can see, has a capacity to see. Yun ang mabuting leader para sa isang blind person. Pero kung isipin natin, ang pinakamabuting leader, of course, wala iba kundi ang Panginoon, ang Diyos. Kaya nga bawat leader ay kailangan sumusunod sa example ng ating Panginoon na nililid tayo sa kabutihan, nililid tayo sa progress, nililid tayo sa kagandahan ng puso at kabukasan ng palad, pagtulong sa ibang tao, doon tayo dapat nililid. Pero magandang isipin ngayon, lalong-lalo na nag-uusap na naman tayo tungkol sa election. Ano ba yung election? We're going to choose leaders. Diba? Yun naman ang election, namimili tayo ng mga tao na magli-lead sa atin. So kailangan, dahil tayo'y nagli-lead tayo, ibig sabihin, kailangan natin ng somebody to guide us,
kailangan ang mapili natin yung mga taong alam kung saan tayo dadalhin. Yung dadalhin tayo sa kabutihan, yung magiging katulad ng Panginoon somehow, na dinadala tayo kung saan tayo mas bubuti ang ating kalagayan. So, anong importante? Importante kilalanin natin. Napaka-importante natin pag-isipan ito bilang tao. Hindi lang bilang tao, kundi even bilang Kristiyano. Kasi kung paano tayo ililid ng ating ilalagay sa pwesto, mag-aapekto sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tao. So, importanteng piliin natin at aralin natin kung sino yung ating ilalagay sa pwesto. Ano yung dapat natin pag-isipan? Magandang pag-isipan sa boboto natin, sa ihahalal natin, yung family background. Anong mga klaseng pamilya pinanggalingan? Hindi importanteng maging mayaman yung pinanggalingan. Hindi importanteng sobrang taas ang pinag-aralan ng pamilya. Ang importante, maayos. Kagalang-galang yung pamilya. Kailangan yung mga tao, hindi lang kagalang-galang, may galang sa tao. Gumagalang din sa tao. Gumagalang din sa mga karapatan ng tao. Kailangan yung pamilya na pinanggalingan ng ating ihahalal o ilalagay sa pwesto ay yung mga taong hindi magnanakaw, hindi sinungaling, mga taong tumutupad sa mga pangako. Kaya kailangan natin pag-aralan. Sino ba itong taong ilalagay natin sa pwesto? Saan ba nanggaling yan? Ano bang klaseng pamilya? Isa yun, family background. Pangalawa, importante din maisip natin o pag-aralan natin yung kanyang pinag-aralan. Ano ba kanyang educational attainment? Ano bang tinapos yan? Meron ba siyang kaalaman sa paglilid? Meron bang siyang kaalaman sa paggagawa ng batas? Meron ba siyang kaalaman kung ano yung tama at kung ano yung mali? Malinaw ba sa isip ng ating ilalagay sa pwesto kung ano yung tama at ano yung mali? Ano yung makakabuti para sa atin at yung makakasama? Iniisip ba nitong taong ito dahil sa kanyang pinag-aralan ang kabutihan ng mga taong kanyang ililid? Uunahin yung kabutihan ng taong kanyang ililid kaysa yung kabutihan ng sarili, yung sariling kapakanan, educational level, importante din. Ano ang pinag-aralan at hindi lang sa eskwela, kundi pati sa buhay. Ano bang ugali meron yung tao na yan dahil sa kanyang pinag-aralan. Tatlo, importante din yung moral standing. Ibig sabihin, meron bang moralidad yan? Alam ba ng tao na yan kung ano yung tama at mali? At tinutupad ba kung ano yung tama? Dahil kung sila magtutulong sa paggawa ng batas, kung sila tutulong sa pagpapatupad ng batas, ano ba ang kanilang frame of mind? Ano ba yung kanilang pag-iisip, pananaw sa mga bagay-bagay sa buhay, lalo na halimbawa sa mga importanteng issues like abortion and divorce and family life, no? Ano ba ang kanilang standing dyan? Ano ba ang kanilang pananaw? Sila ba ay mayroong paggalang sa Diyos, sa relihiyon, at sa karapatan ng tao? Moral standing. Isa pa, importante din kung ano yung mga nagawa na. Ano ba yung track record niyan? Meron na ba yung nagawa o nag-uumpisa pa lang? Okay lang kung nag-uumpisa pa lang, pero yung pinanggalingan niya, yung kanyang track record, mga ginagawa niya, mabubuti ba? Tama ba? Importante din kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Importante din yun. Siya ba'y maayos magsalita? Tama ang sinasabi? Nagtutugma ba yung sinasabi sa ginagawa? Importante din kung ano yung sinasabi. Nakaka-inspire ba? Tayo ba'y madadala, maangat niya ba tayo sa ating kinalalagyan? Bibigyan ba tayo ng progress? Dami natin dapat pag-isipan para ilalagay sa pwesto. Okay?
Magandang, ngayon pa lang, pinag-aaralan na natin. Maraming pwede tumulong ng internet kesa kung ano-ano yung hinahanap natin sa internet. Hanapin natin, research natin yung mga kandidato para malaman natin kung sila ba'y tama, nararapat sa ating choices para ilagay sa pwesto. Dahil ang pagboboto, ang eleksyon, ang pagboto, ay hindi lamang siya karapatan. Siya din ay responsibility. It's not just a right, it's also a responsibility. Dapat din nating pag-aralan. Pero, ang mas importante, other than, importante yun, yung kung sino ihalal natin na bilang mga leaders natin. Pero dapat siya mag-uumpisa sa ating sarili. Iisipin natin, lahat tayo leaders. Leader ng pamilya, leader sa eskwela, leader sa mga kalaro, kaibigan, leader sa simbahan, leader sa lipunan. Lahat tayo meron kanya-kanyang nililid na mga tao. Yung batang kapatid mo, nililid mo yun, di ba? Yung mga anak mo, nililid mo yun. May mga taong umaasa sa atin, tumitingala sa atin. At dahil tumitingala sa atin, tayo rin dapat i-apply din natin sarili yung mga qualities na hinahanap natin sa isang leader tungkol sa ating background, tungkol sa ating education, tungkol sa ating moral standing, lalong-lalo na sinasabi natin ay ginagawa natin at sinasabi natin ay tama at nakakabuti. Kaya nga sa ganyang usapan, laging inisip ko yung tatlong bagay ang importante. Yung ating pag-iisip, ating pananalita, at ating paggawa. Ating pakikitungo sa ibang tao. At ano dapat yun? Sa atin lahat, magmula sa pag-iisip, hanggang sa pananalita, hanggang sa paggawa, pamumuhay, kinakailangan unang-una, totoo. Kailangan totoo. Kailangan tapat sa utos at kagustuhan ng Diyos. Kailangan mabuti at nakakatulong. Kailangan maganda. Kailangan nakakatulong. So hilingin natin, lalo na sa darating na mga araw, hindi lang tayo maliwanagan, matutunan kung sino ating ilalagay sa pwesto, kundi tayo rin, hilingin natin na tayo rin maging mas mabuting mga leader every day. Mas umayos ang ating pag-iisip, mas malaman natin yung tama sa mali, at matupad natin. May pahayag din natin sa iba, pero matupad din natin sa ating buhay. Kung ano yung tama, kesa sa mali o sa mas madali. Kung ano yung tama. We ask God for help.